the questions. Okay. But if you want to ask me about other things, I will elaborate. Hanggang even sa mga sorties, parang you're elaborating sa little funds, what are the jobs, parang response din ba to sa rights din ni Mayor Duterte? Matagal na kasi, bilang public order, yun naman yung akin din pinag-uusapan. Kaya lang, ang totoo din nun, sawang-sawa na rin kasi yung mga tao, hindi lamang doon, kundi pati na rin sa corruption. At sabi ko nga, ako ay magiging isang pangulo na nakikinig. Isang pangulo na may damdamin, nakikinig, at kikilos. At hindi ka naman magiging isang pangulo na gano'n kung magbibingi-bingi-bingihan ka at magbubulag-bulagan ka. Kaya pag pumupunta ka sa isang lugar na alam mo yun ang question, kailangan yun ang sagutin mo. Sino man ang katunggali mo, kung ano ang issue ng mga kababayan natin, yun ang dapat natin tugunan. How are you going to the sentiments of some people, some of your supporters, you may have lost to Mayor Duterte? Because there's this general feeling of disappointment in the current administration. And we see you as the protester. Meron pa tayong ilang linggo na natitira para maipahayag ang ating plataforma kung bakit ang kailangan natin ay katarungan, ang ibibigay ko ay katarungan, hindi karahasan. Maaaring sasabihin nila, ano ba naman yan? Pero kaya nga natin ito pinaglalaban dahil naniniwala tayo, walang katarungan sa ating bansa, hindi pantay-pantay ang pagtrato. Pero ang paggagamit ng dahas ay hindi natin dapat gamitin solusyon sa lahat ng ating problema. Meron tayong mga programa katulad ng libreng edukasyon para sa anak ng Maynila na magkaroon ng mas mataas na kita ng ating mga mamamayan, na magkaroon ng libreng pananghalian ng mga bata sa mga paaralan na nagbibigay rin ng katarungan at makakabawas sa problema ng kahirapan na nagdudulot ng krimen at problema sa korupsyon sa ating bansa. Kaya lahat po yan ay konektado. Ang sabi ko naman, manalo o matalo, isang pribilehiyo ang makatulong sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-alay ng sarili at ng plataforma. At palagi kong gagalangin kung ano ang gusto ng nakararami, kung sino man ang kanilang pipiliin. Kaya nga, pag sinasabi, paano na ngayon yan, parang mas mahirap na ang laban, hindi naman natin kailanman inisip na magiging madali. At kahit na kailan na hindi ako naging kampante, na magiging madali ito. Kahit na kailan ay hindi ko rin inisip na ako ay llamado. Kaya, para sa akin, basta patuloy lamang ang aking pagpunta sa iba't ibang probinsya para malaman paano pa tayo mas makakatulong at maipahatid rin ang ating mensahe.